mo na daw, sabi ni boss. Narinig pa niyang tura ng isang lalaki. Pagkarinig noon, agad na siyang lumabas sa pinagtataguan at pinaputukan ng braso ng lalaki. Walang silencer ang baril ng dalawang lalaki na nakipagpalitan ng putok sa kanya na lumika ng malakas na ingay. Nakatakbo ang dalawang lalaki. Hindi na niya nagawang humabol dahil masyadong madilim. Binalikan niya sina Fiona at Kiefer. Pagbalik niya, nakita niya si Kiefer na may malay na nakaluhod na ito at may tama din sa balikat. Shock ang rumihistro sa mukha nito nang makita siya. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Kiefer na halata ang takot at galit sa mukha nito. "Akala ko tama ang pagkakakilala ko sa iyo." Wika pa ni Kiefer sa kadahan-dahan na tumayo, na halatang tinitiis lang nito ang sakit. Mukhang binugbog ang binata gaya ni Fiona na walang malay na nakatali. "Pwede ba? Mamaya na tayo Natigilan sa pagsasalita si Gail nang makita ang red dot sa noo ni Kiefer. Ganon din sa dibdib ni Fiona. "Shit! I'm sorry, Kiefer." Usal ni Gail, saka mabilis na pinaputok ang baril at tinamaan sa hita si Kiefer dahilan para bumagsak ito sa sahig. Pero kasabay ng pagputok ng baril niya, nakita niya ang sunod-sunod na pagbaon ng bala sa dibdib ni Fiona at wala na siyang nagawa. Kanina pa nakatitig sa TV si Kiefer habang nasa hospital bed siya. Laman ngayon ng balita ang nangyaring kidnapping sa kanya at kay Fiona na ikinasawi ng huli. Ang akala niya matagal nang resign si Gail sa pagiging pulis dito pero hindi pala. Nag-resign ito pero hindi pala pinirmahan ng superior nito noon, kaya nanatili pa rin itong pulis. Sinagot ito ng ahensya na kinabibilangan nito para maabsuelto sa patong-patong na kaso na isinampa rito. Sa ngayon, under surveillance si Gail Belmonte. Inalisan na din ito ng baril pansamantala habang hindi pa nahuhuli kung sino ba talaga ang salarin. Hindi pa siya makapagbigay ng statement dahil kagigising lang niya sa ospital. Nawalan siya ng malay, nang barilin siya ni Gail sa hita. Bumagsak siya sa sahig at tumama ang ulo niya pero bago pa siya mawala ng malay, nakita niya ang sunod-sunod na pagbaril kay Fiona. Hindi siya sigurado kung si Gail ang bumaril dito. Ngunit base sa alaala niya, malinaw na si Gail ang nagpakidnap sa kanya at tinawagan lang si Fiona para sumunod doon. Narinig pa niya ang usapan nito at ng lalaki na bumaril sa kanya sa balikat. Nasaktan daw si Fiona hanggang sa magsisi ito sa kalandian at paglandi sa kanya. Nung una ayaw pa niyang maniwala. Narinig niya na sinabi ng isang lalaki na parating ito at ito daw mismong papatay kay Fiona. Kaya naman nagulat siya nang makita niya ito sa harapan niya nang magkamalay siya. Ang palaisipan lang talaga sa kanya kasabay ng pagbaril nito sa kanya ang pagdinig niya ng sunod-sunod na putok na tumama sa dibdib ni Fiona. Dahilan ng pagkamatay nito. Nagsorry din si Gail sa kanya bago siya nito binaril sa hita ng gabing iyon. Kapag nagsalita siya, tiyak na makukulong ang dalaga. Galit na galit din ang parents niya at gustong ipakulong si Gail. Inintay lang siyang tumistigo. Hindi daw papayag ang mga ito na walang magbabayad sa nangyari sa kanya. "I can't believe na munti ka na namin ipakasal sa isang babae mamamatay tao. Mamamatay muna ako bago maipilit pa rin siya ng lolo mo sa'yo. Hindi ako papayag na maging miyembro siya ng pamilya natin." Wika ng ina niya na galit pa rin kahit 3 araw nang nakalilipas. "Siguro, sanay na talaga siyang pumatay. Napakadami niyang identity. Police, modelo, teacher. Ano pa bang kaya niyang gawin?" Iling pa ng ina niya. "Tama na yan, Crystal." Saway ng papa niya. Pinatay naman na niya ang TV. Nagdadalawang isip pa rin siyang magbigay ng statement sa mga pulis kaya tumatanggi pa rin siyang humarap. Abogado lang nila ang humaharap sa mga ito. Nagdadalawang isip pa din siya. Hindi siya sigurado sa nakita niya. "Bumalik ka na sa underground, Gail. Doon, mapoprotektahan ka ng maayos na society laban sa taong gusto mag-frame up sa'yo. Nalinis na rin ni Rodney ang buong database ng laptop mo kaya wala silang makikita na bad record sa'yo sa pagiging assassin mo." Ani Zian, ang matalik niyang kaibigan at kabatchmate niya nang pumasok siya noon sa underground na siya ring hiningan niya ng pabor ng gabing iyon. "Kumusta ang parents ko? Are they safe?" Tumango naman sa Zian. "Bumalik ka na, Gail, kung gusto mong mahuli ang tunay na kalaban." "Si Darlene Padua, nakita niyo na ba? Patay na si Darlene 1 week ago. Ngayon nalibing niya sa probinsya nila." Malakas ang kutob ni Gail na kung sino man ang kumuha sa serbisyo ni Darlene, siya din ang gusto mag-frame up sa kanya. Malas lang nito
na nag-conduct siya ng safety precautions bago pumasok sa abandonadong building ng gabing iyon. Halos sabay na dumating ang pulis Manila at ang grupo ng ilan sa underground na tinitingala ng mga kapulisan ng Pilipinas. Hindi kasi basta-basta ang nakakapasok sa underground society. Kung mahinang klaseng pulis ka, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat kang mapabilang. Sila ang pioneer noon. Mga president babies ang tawag sa kanila. Isa siya sa top-ranked na agent nang umalis siya sa serbisyo. Nabalitaan niyang si Amethyst ang pumalit. Baguhan pa lang ito noon pero kita na niya ang potential. Habang si Zia naman ay umalis din at pumasok bilang US Army. Pero ngayon ay bumalik na ulit ito sa underground at wala siyang idea kung bakit. Hindi ako babalik sa serbisyo pero kakailanganin ko ang pangalan ng ahensya para mahuli ko ang mga animal na tumatangkad sumira sa akin. Sinasabi mo bang kikilos ka na mag-isa? Masyadong delikado. Huwag kang mayabang, Gil. Inis na wika ni Zian. On call ka naman, di ba? Ngisi ni Gil at napailing naman si Zian. Anong balak mo? Oras na tumistigo si Guevara. Madidiin ka. Mahirapan ka ipagtanggol ang sarili mo. Ngumisi si Gil. Ano na akala mo sa akin? Tumanda na kinakalawang? I came prepare bago pa man ako pumasok. Mula sa bulsa, inilabas ni Gil ang isang USB. I have my lens. Turo ni Gil sa mata. Buti na lang tuwing meron siyang gagawin trabaho, lagi niyang suot ang contact lens niya na may camera installation kaya lahat ng nakikita ng mata niya nare-record sa database ng laptop niya. Kaya lahat na nangyari ng gabing iyon naka-record maging usapan. Made in Russia pa ang contact lens na iyon. Regalo sa kanya ng isang Russian army na nailigtas niya noon. Ngumisi naman si Zia na tinapik siya sa balikat. Sigurista ka pa rin talaga. Always Girl Scout. Naman. Sige na, kailangan ko na umalis. Call me kapag kailangan. Paalam pa nito saka umalis. Hindi pa siya nakakauwi sa kanila. Yun din ang bilin sa kanya ng chief nila sa underground. Merong mga taga-underground police sa bahay nila para bantayan ng parents niya na takot pa rin dahil sa nangyari. Nakokonsensya siya sa nangyari. Matatanda na ang parents niya, ngayon pa nangyari sa kanya ang bagay na ito. Kaya titiyakin niya na pagbabayarin niya ng mahalang gumugulo sa nananahimik niyang mundo. Napalingon siya sa paligid saka napailing. Alam niyang under surveillance siya sa mga pulis pero napaka-obvious naman yung mga civilian police na sumusunod sa kanya. Nakakabana sa mata. Kaso kailangan niya sumunod sa batas at protocol. Alam niyang ginagawa lang ng mga ito ang trabaho nila. Gail. Napalingon si Gail nang marinig ang familiar na boses. Pagbaba niya ng motor niya. Napangiti siya na makita si April at Marcos sa basement parking ng condo building niya. Okay lang ako, guys. No need to check on me. Wika ni Gila. Si Kiefer, hindi mo ba kakamustahin? Tanong ni Marco nang makapasok sila sa elevator. Hindi vital part ang binaril ko sa kanya kaya alam kong buhay siya. Napasama lang ang bagsak niya kaya nawalan siya ng malay. Bakit ang chill-chill mo pa ding magsasagot? FYI lang, ikaw na ang laman ng TV news at mga newspaper. Hindi ka ba worried? Tanong ni April. Dahil I'm a hero, not a villain. Pero hindi iyon ang tingin ng iba, lalo na ng mga fans ni Kiefer sa PBA. Kaya mag-ingat-ingat ka. Hindi man celebrity si Kiefer pero marami yung fan club na posibleng magwala kapag natuntun ka nila. Bahagya namang natawa si Gail sa sinabi ni April. Sabay buntong hininga na niyaya ang mga itong pumasok sa loob ng kondo niya. May idea ka ba kung sino ang posibleng may galit kay Kiefer? O sa'yo na rin? Para i-frame up ka? Sa akin, hindi ako sure. Kay Kiefer maraming gustong mawala siya sa mundo dahil sa pananakit niya sa mga babae. At isa ka doon, di ba? Tanong ni April. Am I? Hindi sigurado. Sa simula pa lang alam ko na rin kasi mangyayari ito kaya nga ayoko sa kanya eh. Kaso, nabudol ako ng gugong na iyon pero hindi sapat na dahilan iyon para ipakidnap ko silang dalawa at patayin ni Fiona. At ganun din si Kiefer. Antang ako naman kung gagawin ko yun. Tumango ang mag-asawa. Galit na galit sa'yo si Tita Crystal. Gusto ko talaga niya ipakulong kahit anong mangyari. Hinihintay lang nila si Kiefer na makarecover bago sila magdademanda sa'yo. Ready ka ba? I'm born to be ready. Paano na kayo ni Kiefer? Wala naman ang kami. He ended it up. At pumayag ako, ganun kasimple. Kami siguro yung kabuuan ng pinagtagpo pero hindi tinadhana. Biro pa ni Gila. Napabuga ng hangin si April. Yumakap sa braso ng asawa. Inisip ni Kiefer na ikaw may pakana ng lahat. I know.
At wala ka bang pakialam doon? Tanong ni Marco. Choice niya yun. Hindi ko naman siya pwedeng diktahan. Haharap ako sa korte kung magdademanda sila. Kung gusto nila ako ipakulong, so be it. Malinis ang konsensya ko, kaya wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao. I admire guts. Sana all, kasi lakas sa tapang mo, girl. Nakatingin si Gil sa harap ng salamin. Kitang-kita ang marka ng kamay ng ina ni Kiefer sa pisngi niya. Kung hindi lang napigilan agad ng mga pulis, baka pati ang ina ni Fiona sinaktan din siya nang dumating siya sa trial court. Nagsalubong pa ang tingin nila ni Kiefer na hindi man lang kumibo at awatin ng mama nito sa pananakit sa kanya. Ngayon ang unang hearing nila. Hindi na niya pinasama ang parents niya dahil tsak na siya na mababasura ang kaso kapag ibinigay na niyang ebidensyang hawak niya. Kanina malakas pa ang loob niya na humarap kahit kanino dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Pero ngayon parang bigla siyang na-drain. Nangihina na napasquats na lang siya ng upo sa sahig ng restroom. Pigil na pigil ang mapaiyak. Gusto niya magpaliwanag kay Kiefer na hindi niya ito sinasadyang barilin. Binaril lang talaga niya ito dahil yun lang ang choice niya para iligtas ito sa tsak na kapahamakan. Kung hindi ito natumba sa pagkakabaril niya, tiyak, kasabay ito ni Fiona na pinaglalamayan habang may butas sa noo. Mabilis siyang napatayo nang makita ang pares ng leather shoes habang may nakaumang na panyo sa harapan niya. Dali-dali siyang tumayo at naghilamos. You're really a brave woman. Wika na isang pamilyar na boses na ikinalingon niya. Lolo! Bulalas niya na makilala ang matandang lalaki na nakilala niya sa gubat. Anong ginagawa nito dito? Tumawa ito na parang si Santa Claus. Saka nakangiting inabot sa kanya ang panyo na tinanggap naman niya. Keep on fighting, Iha. I know you will survive. Lolo, anong ginagawa niyo dito sa ladies' room? Lumabas na tayo bago pa. Nahinto pa ang pagsasalita ni Gail nang mapansin ang urinal na nasa pader, sabay ngiwi. Kaya muling tumawa ng malakas sa matandang lalaki. Kaya hiyang-hiya na nauna muna siyang lumabas bago pa may pumasok na ibang lalaki sa loob ng men's room. Naghintay na lang siya sa labas ng restroom pero may ilang minuto na sa loob ang matanda pero hindi pa din lumalabas. May ilan ng lalaki ang naglabas-basok sa men's room pero wala pa rin matandang lumalabas. Gail, kanina pa kita hinahanap. Magsisimula ng hearing. Wika ng assistant lawyer na hakawak ng kaso niya. Tumango naman siya, napatingin sa pinto ng banyo. Mr. Douglas, pwede po bang pumasok kayo sa loob tapos pakisabi kay Lolo na kung pwede intayin niya ako? May isa sa uli kamo ko sa kanya. Turo ni Gail sa men's room. Sumunod naman ito na pumasok sa men's room pero saglit lang din ito at lumabas din agad. Wala namang matandang lalaki sa loob. Ha? Chinek mo ba sa mga cubicle? Oo. Wala. Dalawang lalaki lang nasa loob at parehas na mid-40 siguro. Kumunot ang noo ni Gail na dinukot ang panyo na iniabot sa kanya na matanda kanina. Pero nagtaka siya. Kanina panyo ang tingin niya roon pero bakit biglang naging isang paper towel iyon at may nakasulat pa? I may not be around, but I'm always watching you two from above. Basa ni Gail sa nakasulat na ipinagtaka niya at napakamot ng ulo. Anong ibig sabihin doon ng matanda at saan ito nagpunta? Hindi naman siya umalis o nalingat sa labas ng restroom pero bakit wala ito sa loob? Napilitan na siyang sumunod sa abogado nang hilahin na siya nito. Gaya ng inaasahan na dismiss ang kaso dahil sa ebidensya na ibinigay niya na ikinagalit ng husto ng kampo ni Kiefer. Nag-request pa ito ng kopya ng video na pinaghihinalaan ng mga ito na edited. Hindi man lang nakapagsalita si Kiefer sa witness stand dahil malinaw nakita sa video na wala itong malay nang dumating siya. Kinailangan din muna niyang isurrender ang contact lens niya para bigyan ng justification kung edited nga ba ang video o hindi. Gail! Napalingon ang dalaga nang marinig na tinawag siya ni Kiefer. Warasahan niyang inilabas ang mommy nito ng mga security guard. Ganon din ang pamilya ni Fiona na galit sa kinalabasan ng kaso. Hindi ako sigurado, pero sana lang talaga malinis ang konsensya mo at nagagawa mo pang matulog sa gabi. Ani Kiefer, paniwalaan mo gusto mong paniwalaan. Hindi ko lilinisin ang pangalan ko para paniwalaan mo ko. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Pagak na tumawa si Kiefer saka lumapit sa kanya saka may ibinulong. Totoong mahal kita pero noon yun, nang hindi pa nakikita ng mata ko, kung anong klaseng mamamatay tao ka. Ani Kiefer, saka paatras na umalis na walang kangiti-ngiti. Hindi na niya makita ang anyo ni Kiefer.
Yung Kiefer na kilala niyang maloko at bolero. Para itong ibang tao na sa paningin niya. Muntik nang malaglag sa upuan si Gail na makita sa TV ng flash report na pinapanood ng mga katulong nila sa kusina nang pumasok siya para humingi sana ng dinner. Lumabas sa screen ng TV ang isang picture ng matanda na nagngangalang Rodolfo Guevara, isang hotel magnate sa buong Asia na kaninang umaga lang ay pumanaw pagkatapos nitong atakihin sa puso. Huli na nang maisugod dito sa ospital ng mga kasama sa bahay. Dead on arrival na. Pero kaninang umaga lang nasa trial court ito. Kung patay na ito, sino yung matandang lalaki na pumunta sa kanya at nag-abot ng papel na inakala niyang panyo. Dali-dali siyang umakyat sa itaas at tinanap ang papel sa bulsa ng pantalong suot niya kanina. Nakita naman niya iyon agad. Nandoon pa rin ang note. Sigurado siyang ang matanda sa TV ang nakita niya. Rodolfo Guevara ang pangalan ng matanda. Ibig ba sabihin noon ito ang lolo ni Kiefer? Na siyang iniligtas niya noon sa gubat? Na siyang may gusto sa kanya para pakasalan ang apo nito? Hindi niya napigilan ang mapahikbi nang mula sa drawer kinuha niya ang kwintas na ibinigay ng matanda. Na ang bilin pa nito ay ito daw ang babawi kapag magaling na ang paa nito. Naalala pa niya ang sinabi nito na bagay daw sila ng anak nitong si Axel. Na sa madaling salita ay ang ama ni Kiefer. Pero si Kiefer ang ipapakasal nito sa kanya. Marahil bumalik na ang alaala nito kaya si Kiefer ang napili nitong ipakasal sa kanya. Ang apo nito. Parang pinaglalaruan talaga sila ng tadhana ni Kiefer. Ito pala ang lolo na tinutukoy nito. Ang matandang gusgusi noon na napulot niya sa gubat. Ang hikbi na kanina ay mahina lang ay unti-unti nang nauwi sa hagulhol. Eksena na pinasukan ng parents niya na marahil ay narinig ang malakas niyang pag-iyak. Hindi naman kasi siya iyakin pero dahil siguro punong-puno na ang emosyon na naipon sa dibdib niya. Hindi na niya napigilan ng sumabog iyon at hindi na niya magawang tumigil sa pag-iyak. Hindi na malaman ng parents niya kung paano siya patatahanin. Maging ang mga ito, napapaiyak na din sa pag-alos sa kanya. Hinintay muna ni Gail na makaalis sa lahat ng bisita sa pinagburulan kay Lolo Rodolfo. Saka siya lumapit sa puntod ng matanda na dala-dala ang isang long stem na dilaw na rosas. Naalala kasi niya, sabi nito sa kanya noon, paborito nito ang dilaw na rosas dahil yun ang paborito ng asawa nitong kamukha daw niya. Nag-request pa ito noon na bilhan niya ito ng bulaklak at dadalihin daw nito sa asawa nito ngunit nalimutan naman niyang bumili ng araw na iyon kaya ngayon lang siya nakabili. Lo, grabe yung pa-Goodbye Philippines yun sa akin. Pang FAMAS Award. Biro ni Gail na bahagyang umiti kasabay ng pagpatak ng luha niya nang lumuhod siya sa damuhan at ipatong sa puntod nito ang dala niyang dilaw na bulaklak. Walang maniniwala sa akin kapag sinabi ko na nakita ko kayo mismo ng araw na yun. Baka isipin nila mamamatay tao na nga ako, balo pa. Bumuga ng hangin si Gail para alisin ang bigat sa dibdib niya at pinahid ang mga luha sa pisngi. Kasalanan ko po kung bakit nandyan kayo ngayon sa ilalim. Ako ba naglagay sa inyo dyan? Kung alam ko lang na mangyayari ang lahat ng to, sana hindi ko na lang sinundan sa Fiona. Pero sa maniwala at hindi po akong pumatay kay Fiona. At hindi ko po sasaktan ng gunggong niyong apo. Hindi po ako masamang tao, Lo. Gaya ng iniisip ng iba. Oo, pumapatay ako pero hindi na mga inosente. Ang sabi niyo, babantayan niyo ako. Sige po. Sige lang po, Lo. Kahit kilabutan ako hanggang sa balahibo ng singit ko, okay lang. Basta ba, iparamdam niyo sa akin na naniniwala kayo sa... Ay, anak ka ng tikbalang! Bulalas ni Gail na napatayo ng magulat dahil maramdaman niyang biglang may tumayo sa tabihan niya. What the hell are you doing here? Bilis-bilis na pinahid ni Gail ang basang pisngi na makita si Kiefer. Nakaitim itong shade at puting long sleeve at itim na slack. Nakasampay sa balikat nito ang coat. Hindi mo ba pwedeng bigyan ng konting katahimikan ng pamilya ko? Kamamatay lang ni Lolo. Gusto mo bang pati ang mommy at daddy ko sumunod kay Lolo? I'm sorry. Your sorry is not enough. Lumayo ka na sa amin. Huwag na huwag ka na lalapit sa pamilya ko kahit dito sa puntod ni Lolo. Kakalimutan ko na nakilala kita at sana ganun ka rin. Umalis ka na. Uwi ka ni Kiefer. Saka tumalikod na. Mula sa unahang kotse ni Kiefer, nakita niya ang dalawa pang kotse at may tatlong lalaki sa labas noon na parang pamilyar sa kanya.
Hindi lang niya maalala kung saan niya nakita. Napasunod na lang siya ng tingin sa mga umalis na sasakyan. Dahil pa niya sinampal sa sinabi ni Kiefer. Ngayon, kasama na siya sa mga babaeng dumaan sa buhay ni Kiefer. Pagak na napangiti si Gail saka napatingin sa puntod ng matanda. Bantayan niyo din pong apo niyo. Baka samain ako, mapikot ko. Ang kapal din talaga ng mukha mo para magpakita sa amin. After na lahat ng ginawa mong gulo, buti na sisikmura mo pa. Sigaw ng mommy ni Kiefer pagpasok pa lang niya sa study room ng mansyon ng mga Guevara. Ipinasundo siya ng abogadong si Mr. Santos para sa last will and testament ng matanda. Ayaw sana niyang pumunta pero nakasaad sa will ay hindi babasahin ang testamento kung wala ang presence niya. Kaya napilitan na siyang sumama. Kung ano man ang nasa pangalan niya, isasaulin niya ng buong buo sa pamilya ni Kiefer para wala nang pag-aawayan pa. Tumigil ka na, Cristel. Hayaan mo na si Gail. Nandito lang siya para sa will ni Papa. Aalis din siya pagkatapos. Wika ng ama ni Kiefer habang si Kiefer naman ay inaalalayan na ang ina na makaupo sa kabilang panig ng mesa. Muling nakita ni Gail ang tatlong lalaki na ngayon ay naalala na niya kung saan niya nakita. Ito yung tatlong ulupong na pinatulog niya sa boxing gym ni Jason. Talaga nga namang pinagbubuhol-buhol na sila ng tadhana. Ano naman kayang ganap ng mga ito at nandoon ng mga ito sa loob ng study room? Kung tamang alaala niya, sabi ni Jason, may ni-rape daw ang mga ito. Pero dahil galing sa mayamang angkan kaya naabsuelto ang tatlo at nabaliktad ang hustisya. Siya kaya ang humatol sa mga ito. Naalala pa niya ang mga kamanyakan ng tatlo sa kanya. Pero mga wala naman palang ibubuga. Sagana lang sa laki ng katawan pero mga walang kwenta. Speechless naman si Gail pagkatapos mabasa ang last will. Habang nagkakaingay ang ina ni Kiefer dahil sa will ng bianan nito. Majority sa kanya ipinamana ng matanda. Nalaman niya na anak pala ng pangalawang asawa ni Lolo, Rodolfo, ang tatlong ulupong na meron din namang nakuha sa matanda. Yun nga lang, maliit na halaga lang. Habang sa anak nitong sa Axel ay 20% share lang ng isang company ng ama nito at konting halaga para sa lahat ng katulong ng mansyon. 80% ng lahat ng ari-arian ng Lolo, Rodolfo, sa kanya napapunta habang kay Kiefer naman ay 20% lang ng lahat-lahat. Hindi transferable ang mana. Nakasaad sa will na marahil alam ng matanda na yun ang mangyayari. Tanging kasalang daw nila ni Kiefer ang magbabalik ng lahat ng mana sa pamilya Guevara. Kaya nagpupuyo sa galit ang ina ni Kiefer. Gugustuhin pa daw nitong mamatay kaysa maging manugang ang isang mamamatay taon tulad niya. Gusto niyang magsalita at ipagtanggol ang sarili niya pero hindi na lang niya ginawa dahil mas lalo lang gugulo. Galing! Naging instant millionaire ka na nang walang kahirap-hirap. Wika ni Kiefer na sumunod pala sa kanya na lumabas na siya ng study room. Then paksalan mo ko. Kapag napalipat na sa pamilya niyo ang mana niyo, maghiwalay tayo. Simple lang, di ba? Inis na sagot niya. Tumawa naman si Kiefer. Bingi ka ba o sadyang playing innocent ka lang? Kailangan ko bang ulitin sa'yo na kasaad sa will? Magpapakasal tayo at magsasama. Kailangan mo akong bigyan ng 3 tagapagmana bago pa babalik sa amin ang lahat ng minana mo. Oo nga pala. Yun nga pala nakasaad sa will. 3 anak ang gusto ng lolo nito. Ibang klase din gumawa ng will ang lolo nito. Unless na lang gusto mo talaga magpaanak sa akin. Ang tanong, okay lang ba sa pamilya nyo na magkaroon ng ina ang mga apo nila ng mamamatay tao? Hindi nakaibig si Kiefer at nabigla sa sinabi niya. Hindi ko pakikialaman ng mana na nasa pangalan ko. Kayo na bahala. This will be the last na makikita niyo ang pagmumukha ko. Tatalikod na sana si Gail na pigilan siya dito pero agad din bumitaw nang sumulpot ang 3 ulupong. Oo, tama. Huwag ka na magpapakita sa amin. Yung mana nasa pangalan mo. Gagawan ko ng paraan para mapabalik sa amin. Magkita na lang tayo sa korte. Walang problema. Sisipot ako. And one more thing. Just piece of advice. Habang nasa pangalan mo ang mana ko, magpagawa ka na din ng will mo. Baka kasi biglang lisanin mo ang mundong ibabaw. Hindi ko mabawi ang mana ko. Gustong magtagis ng bagang ni Gail sa sinabi ni Kiefer. Dahil pa niya ang sinaksak ng harapan. Bakit? Gusto mo na ba akong ipapatay? Sabihin mo lang. Humakbang papalapit si Gail kay Kiefer at dahil matangkad nito, bagya pa siyang kumapit sa balikat nito para tumingkayad. Para maabot niya ang tenga nito. Marami akong kilalang hard killer. I-refer kita kung gusto mo. Bagya naman siyang itinulak ni Kiefer at galit na tumalikod. Kiefer! Tawag pa niya sa binata. Huminto naman ito pero hindi lumingon.
I just came up to realize na mahal pala kita all along. But, mas madali kong na-realize na masakit pala sadyang mahalin ka. Favor lang, huwag mong isasama sa listahan ng mga babae mong pangalan ko kapag may namit ka na ulit na bagong babae. Dahil I will hunt you down. Ani Gail saka tumalikod na. Masakay na siya ng kotse nang pigilan siya ng isa sa tatlong lalaki na halatang hinintay lang talaga siyang makapag-isa. Nasa likuran nito ang dalawa pang nakangisi. We meet again, Keaton. I'm George. This is Regan and Gerald. Tumaas ang kilay niya na tinignan ang tatlo. Mukha ba akong pusa? Of course not. Mukha kang isang putahe na masarap kainin. Tawas, anong inihain mo kay Papa para mapunta sa iyo majority ng mana? Napangisi si Gail. Gusto niyong malaman? Sekreto lang natin to, ha? Pabulong na wika niya sa kasinanyas ang daliri para palapitin ang mga ito. Sinubo kong dapat isubo. Pabulong na usal niya. Ngumisi ang tatlong itlog na parang tuwan-tuwa pa. Talaga? Parang gusto kong subukan mo sa akin. Ano pa ginawa mo after mong isubo? Sumigaw ako ng, Darna! Malakas niyang sigaw. Kasabay pa ng pagtaas na isang kamay niyang nakakuyom. Nagulat ang mga ito at nagalit. Sira ulo pala talagang babaeng to. Anong nagustuhan sa'yo ni Keeper bukod sa pagiging babae mo? Gusto niyo ng multiple choice? Hamon pa niya. Sira ulo ka. Huwag niyo naman pansin ang babaeng yan. Wika naman ang pinakabunso ng mga ito. Ang hindi inaasahan ni Gail ay ang hilahin siya ni George at si Ilin ang halik sa labi pero bago pa niya ito maitulak, meron nang bumaklas dito at lumipad dito sa sahig ng sapaki ni Kiefer. Aawat sana siya sa mga ito pero may humila sa buhok niya. Kung hindi siya naging mabilis, lumapat na naman sana ang kamay ng ina ni Kiefer sa pisngi niya. Pero agad din siyang bumitaw nang makilala ito at hinayaan na lang niyang masampal nitong muli. Sampal lang naman, hindi na niya iindahin iyon. Mas madaling tanggapin ang sampal kaysa sa masasakit na salita na lumalabas sa bibig nito. Lalo pat wala naman siyang ginagawang kasalanan at ang pinakamasakit walang ginagawa si Kiefer para pahintuin ang mama nito. Umalis ka na, Gail! Sigaw pa ni Kiefer na hinila siyang palayo sa ina nito. Halos ipagtulakan na siya nitong pasakay ng motor. Napatingin si Gail diretso sa mga mata ni Kiefer at sa kauna-unahang pagkakataon. Hinayaan niyang makita ni Kiefer ang pagpatak ng luha niya. Inabot niya ang helmet at basta lang ikinabit sa braso niya. Instead na isuot. Saka pinaharot ng paalis ang motor. Kiefer, saan ka pupunta? Narinig pa ni Kiefer ang pagtawag ng ina pero hindi na niya ito pinansin. Mabilis siyang sumakay sa kotse niya at sinundan si Gail pero hindi na niya ito inabutan pa. Basta na lang itong nawala sa daan. Marahil, pinalipad na nito ang motor. Gawan mo ng paraan, Axel, na makulong ang babaeng yun. Hindi ako papayag na walang managot sa nangyari. Judge na nagsabi na malinaw na walang kasalanan si Gail. Napatunayan din sa korte na hindi galing ang bala sa baril ni Gail. Paano kung minanipula lang nila ang mga ebidensya para mapulang sala ang babaeng yun? Napasuklay ng buhok sa Axel habang kaharap ang asawa. Malinaw na nakita mo sa video. Merong red dot sa ulo ng anak mo. Kung hindi binaril ni Gail si Kiefer, malamang hindi na natin kasama ang anak mo, Crystal. Idilat mo yung mga mata mo. Hindi binaril ni Gail si Kiefer dahil gusto niyang saktan. Hindi nakaimik si Crystal. At naisip mo ba kung anong rason para kidnapin niya ang anak mo? At kung anong rason bakit binalak siyang patay ni Gail? Matalino ka, Crystal. Buksan mo lang yung mga mata mo. Huwag mong pairalin ang galit dahil kung merong delikado ang buhay ngayon, yun ay si Gail, hindi ang anak mo. Kumunot ang noo ni Crystal na napatingin sa asawa. Mula naman sa drawer isang sulat ang inabot ni Axel kay Crystal. Sulat yan ni Papa. Gusto niya mag-ingat tayo sa mga anak ni Georgia. Hindi namatay si Papa dahil sa atake sa puso. Palihim kong pina-autopsy si Papa. Hindi atake sa puso ay kinamatay niya. Multiple organ failure. Pinaghihilalaan ni Papa ang mga anak ni Georgia na nilalason siya ng unti-unti. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Papa. Kung totoo ang sinasabi ni Papa, natitiyak ako. May dahilan kung bakit niya pinili si Gail para sa anak natin. Hindi nakaimik si Crystal after mabasa ang sulat at ikinuwento ng ama ng asawa kung paano nito nakilala si Gail sa bundok at kung sino ang mga kasama bago nawala ito sa bundok. Still not decided?
Umiling si Gail habang nilalaro ang straw sa ice Americano na in-order sa favorite niyang coffee kung saan sila nagkita ni Zian. Matatanda ng parents ko. Ayoko nang dagdagan pa nagawa kong gulo. Kapag bumalik ako sa underground, tsak na mag-aalala na naman sila sa kaligtasan ko. Sa estado mo ngayon, tingin mo safe ka? Mula sa bag na dala nito, inilabas ni Zian ang isang USB at iniabot sa kanya. Yan yung hinihingi mong files kagabi. Napangiti naman si Gail. Nakinuha dito ang USB saka umayos ng upo saka kinuha ang laptop na lagi niyang dala. Dahil sa mga ganap niya sa buhay, hindi na niya magawa magsulat. Nang mag-decide siya na magpo-focus na lang sa pagtuturo, pumasok naman sa eksena si Darlene. Pakiramdam tuloy niya wala ng direksyon ang buhay niya. Tumatanda na siya pero pakiramdam niya napapagod na siya. Ang pagiging agent lang talaga ang gusto niya pero inaalala naman niya ang magulang niya. Kaya ang ending, kung ano-ano na lang ang gagawin niya at papasukin trabaho. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan magtrabaho. Marami siyang ipon. Sinubukan niyang i-convert ang ipon niya para isauli ang mana na napapunta sa pangalan niya ngunit hindi sapat ang pera na nasa bangko niya. Ang linis naman ng record nila. Parang imposible. I heard na merong nirape ang 3 ulupong na iyon pero wala sa criminal record nila. Huwag kang magtaka sa bagay na iyan. Mas magtaka ka sa isang nakita ko. Ani Zian na tumayo saka lumapit sa tabi niya. Saka ito na ang kumalikod sa laptop niya para ipakita ang isang record na nakuha nito. Basa pa ni Gail habang nakakunot ang noo. Nang scroll niyang screen, nalaman niyang 5 taon nang nagpo-purchase ng gamot na iyon si George Alcantara, ang isa sa 3 ulupong. Kung tama ang nasa alaala niya, si George yung panganay na bastos na nanghalik sa kanya na sinapak ni Kiefer. Bakit nagpo-purchase siya ng ganyan? Para saan? Too much using potassium can kill a human slowly but surely. Biglang napalingon si Gail kay Zian. May idea na pumasok sa isip niya. Are you thinking of what I'm thinking? Tumango si Gail. I guess so. Sabay pang napaangat ng mukha si Gail at Zian nang makarinig na malakas na tikhim, kasabay ng pagkatok sa mesa.